Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. So ayos mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger kababayan. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan kababayan, ang kanilang mga paninira ay may katotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Maria Ambidesiplon. Meron siyang 55 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 47 na mga comments, Jurandar. Meron siyang 32 na mga comments, Jeline Cason. Meron siyang 31 na mga comments, and Enge Mentisa. Meron siyang 39 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marquez, Catedral Vlog, Cosmo Defender, Susan Torres, Emma Ponsalan, Edmond Casallejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Mibrado, and Via Bibar. At syempre mga kababayan ko, huwag rin po natin kalimutan. Pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-share ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, i-greet po natin ang ating pong mga early birds, yung ating mga suki at lagi pong nangunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maria Cristina Manimbao, Jolly Requesto, Asper Nito, Luisa Yamamoto, nandyan rin po si Ginag, Joey Tebes, M.S. Arino, Rosgy Vara, Grace Guta or Gruta, Rosa Gonzaga, Michael Vinas, Elenita Estares. Nandiyan rin po si Margarita Figaron from Canada, and hi to Renato Vallener. At syempre, i-greet natin ating po mga kababayan po, mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. At syempre, as usual, doon po sa ating mga kababayan po na makagising pa lang at wala pang energy. Don't worry, kasi Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi marami po tayong mga baon po ng mga pasabog, napakainit po ng mga balita at syempre, mariribang po tayo po ng mga fake news na mga ipinapakalat po ng kabilang kampo at dapat po natin silang kukurtin ngayong araw mga kababayan kasi mga pasaway at saka sila po ay mga salot ng lipunan. So anyways, kumusta nga pala no sa ating mga haters, sa ating po mga viewers na mga DBS na hanggang ngayon napaka-bitter pa rin po. At lagi pa pong tinitira sa Ivan, fake news daw tayo. Alam niyo po, kahit anong gawin po ni Sir Ivan, na kahit meron tayong mga ipinapakita dito ng mga screenshots or mga ebidensya, mga videos or ano pa man yan, tinatawag pa rin po na bayaran si Ivan at saka fake news peddlers. Saan doon ang fake news natin? Sige nga, pagkakita natin saan ba ang fake news doon ni Sir Ivan. So anyways mga kababayan ko, siya nga pala, una po natin pag-usapan, saka before tayo pupunta doon sa mga ibang issues, kasi nga merong balita kahapon, kung maalala natin, and I think some of you na dadaanan po yung balita na to, na yung painting po ni Fernando Amorsolo na yung harvest mango harvester yata ang name niya na painting, mango harvesting, 'di ba? Or harvester.
Kasi nga last July 3 mga kababayan, sa hindi pa po nakakaalam, last July 3 meron kasing balita na ito pong painting na to ni Fernando Amorsolo na Mango Harvester, ninakaw mga kababayan. Doon po sa Silay City, sa museum, sa Negros Occidental mga kababayan. So, ninakaw. Buti na lang, ito po ay na-recover po mga kababayan ko sa tulong po ng NBI. Yes, sa tulong po ng NBI. Ito po ay panguna po ni NBI Director Jaime Santiago. Alam niyo mga kababayan ko, buti na lang na itinalaga ito ni PBBM si Santiago. So dito ko nalaman, at saka dito na po natin po maintindihan na talagang qualified po itong si Santiago at talagang sakto pagkapili nito ni PBBM, ito pong si Santiago. Kasi nga 'di ba kung maalala ho natin, meron pong movie, ito pong si Santiago Makabayan na pinagbidahan po ni Bong Revilla. Doon na po natin nalaman na siya po ay tinatawag po na sharpshooter at magaling po na isang mambabatas makabayan. So dito po sa current day, dito po natin po naintindihan kung bakit ginawan siya ng movie. At saka, he deserve it talaga mga kababayan. Ito pong si Santiago, kasi nga, dito sa tulong po sa kanya pamamahala, kung napapansin natin, meron pong mga issue dyan sa Pilipinas, meron pong mga kaso dyan either sa krimen or ano paman, talagang na-resolve ka agad mga kababayan. Napansin ba natin yan? At saka, lagi pong naunguna yung NBI, pati po yung PNP. Pero yung NBI mga kababayan ko, dito po sa mga issue po na medyo mga sensitibo at saka mga critical, nandyan lagi po yung NBI. So, tama lang, itinalaga po ni PBM, ito pong si Santiago. So, ngayon, balik po sa balita, napunta kay Santiago So, ito pong painting po ni Amorsolo mga kababayan. Mahal ho yan. Pero according po dito sa balita, meron kasing dalawa na suspect. Ito po yung nasakuti mga kababayan. Itong dalawa na to, sila yung kumuha doon sa painting, doon sa museum po sa Silay City, na kung saan ito po planong ibibinta doon po sa isang negosyante mga kababayan. Alam niyo ba, napakamahal po ng painting po ni Amorsolo. Kasi nga tinignan ko niya mga kababayan, meron kasing painting na pinakamahal talaga na auction ito. Nabenta po itong ang kanyang painting, yung name po na Labandiras mga kababayan. So ito pong painting na to, last 1923 na ginawa po ni Amorsolo, ang presyo po noon doon sa Hong Kong ay 21,500,000 mga kababayan. Tingnan nyo yung mga painting na yan, tapos hindi lang po ganun kalaki mga kababayan. Mahal pala yan. 21,500,000. So ito pong painting na to, siyempre mahal yan kasi year 1923 po yan ginawa. Ito pong sa mga kababayan, sa Mango Harvester po na painting, ginawa ho yan ni Amorsolo is 1936. Pero alam nyo po, ibibinta lang ho yan ng nakahalaga lang ng 3.7 million. 3.7 million doon po sa isang negosyante. So, napaka-cheap talaga mga kababayan ko. 3.7. Tapos, isipin nyo po, yung painting ni Amorsolo, which is yung 1923 po niya na painting, nakakalaga po ng 21,500,000. So, dito po sa kanyang painting po na Mango Harvester 1936, do you think 3.7 lang ho yan? Di ba? Tapos, itong auction nila mga kababayan, kasi nga, ito po yung in-auction doon po sa Hong Kong, kasi nga mostly po sa mga nag-auction makabay na mga yung mga tawag dito, parang nakalimutan ko lang yung term niya makabayan, yung mga parang antiques, no. Doon kasi sa Hong Kong, mostly sila nag-auction makabayan kasi nga mahal doon eh. Yung ito pong painting na to ang tawag dito, yung ninakaw, nakakahalaga po ito ng 10 million patas makabayan. If not mistaken, siguro sa mga 9 million or 10 million, na ganun po, that is year 2015. Pero kapag siyempre iba pong tao ang bibili niya makabayan, mas mahal pa po yan. Isipin niyo po, 1920s po na painting po ni Amorsolo, 21 million. So ito pong 1936 po na painting niya, most probably nasa 10 million pataas niya makabayan. Pero ibininta lang po ng 3.7. So buti na lang, yan po yung nakuha po ng NBI. At saka nabalik na po makabayan. Grabe no, ang mahal pala ng painting. So anyways, mga kababayan ko, isa po sa pag-uusapan kasi meron na pong pumanaw. 'Di ba? Kung as you can see on my thumbnail.
Baka sabihin ng iba, fake news eh. Meron pong namatay. Yes, meron pong namatay. At mamaya pag-usapan natin 'yan. And also ito rin pong sa issue po ni Secretary Boyeng Remulla, kasi nga si Boyeng Makabayan, 'di ba, nakita ho natin, medyo nag-iba na po ang kanyang anyo. Since yung time po siya na hospital na, nakita na po natin siya last March. No, ang last natin nakita siya is March. Then the other day lang po siya nakita natin po na bumalik po sa office Makabayan. So nag-iba po ang kanyang anyo. So napag-alaman ho natin at saka according po sa balita na siya kasi merong surgery, Makabayan, surgery po dun sa heart niya, nag-bypass yata siya. At saka nakaroon po dito po ng dialysis, Makabayan. So kaya nga nakita natin po na nag-iba po yung anyo dito ni Secretary Boyeng Remulla. Pero yan po ay talagang parang binastos, Makabayan, binaboy po ng kabilang kampo. Like for example, sa post po dito na third floor studio, ito pong vlogger po ni Kibuloy at saka ni Digong, Makabayan, talagang binastos sila itong si Secretary Remulla, na may sakit na nga yung tao, tas ginaganon pa nila. Hindi lang po yung third floor studio ang nag-post nito, kundi lahat po ng mga vlogger ng kabilang kampo. Sabi dito, Makabayan, greed at its finest daw, greed at its finest. Sukdulan hanggang sa huli. Ang picture dito sa gilid, ito daw yung time sa panahon pa po ni PRD. Itong sa gilid po, time daw ni BBM. Nilagyan nga ng during quoting, Makabayan. So sa time po ni BBM, nakakasakit na po itong si Boyeng. Pero noon pa, Makabayan ko, according po sa data na nalaman natin sa informations, sa panahon pa po ni Digong, may sakit na talaga ito pong si Boyeng. Diba? Tas ngayon na lang natin nalaman na lagi pala siyang in and out po sa hospital kasi nga may problema siya sa heart, Makabayan. So hanggang ngayon, nagkaroon sila dito ng dialysis daw, di umano. So ito na po yung outlook ni Boyeng. So dapat ipag-pray ho natin. Dapat hindi yung kahit ano lang sasabihin natin. Hindi naman natin alam, di ba, sabi lang greedy daw si Boyeng. Hindi ho kayo sigurado. Wala po ng ebidensya na siya po dito ay nangurap, Makabayan. So walang konkreto po na ebidensya at siya po ay greedy. Kaya dapat na po natin ipag-pray. Hindi yung katulad dun sa mga utak ng kabilang kampo na mga sabi nila na makajos daw sila eh. Yung membro po ng KOGC, makajos daw sila, Makabayan. Pero yung mga sinasabi dito kay Digong, ang pangit eh. Ang pangit. Tingnan nyo yung mga comment dito sa baba, Makabayan. Karamihan kasi dito, syempre mga aliporis po lang ni Digong, aliporis po lang ni Kibuloy. Sabi po dito ni Melinda Hernani, sana lahat na ng abusado sa kapangyarihan matulad daw kay SOG. Sana lahat ng abusado sa kapangyarihan matulad kay SOG, sabi pa dito sa baba, sana lahat ng abusado sa gobyerno, Diyos na gumawa ng paraan para mawala sa mundo. Isipin niyo po ang kanyang statement na sinabi, Makabayan, dito sa second po dyan po sa baba. Sabi niya, sana lahat ng abusado sa gobyerno, Diyos na gumawa ng paraan para mawala sa mundo. Kaya siguro nakaganyan po itong si Digong, Makabayan. Diba? Sarap baliktarin eh. Kasi nga kapag meron siyang sinasabi na maganyan, ang pangit talaga, diba? So siguro yan po ang ginawa, ang nangyari po ngayon kay Digong. Tingnan nyo, kahit na nanghihina na, Makabayan, nahirapan na ngang lumakad si Digong pero ginagamit pa rin po nila. Talagang pinupush na dito, pinipression na si Digong na palakarin. Nakita ba natin, di ba, yung during po doon sa Cebu City, nakalang rally, Makabayan, tas akay-akay siya ni Willie Rebilame. Nahirapan na nga siyang lumakad. Para na siyang zombie, Makabayan. Pag ganun na nga pa-zombie na. At kasi nga, merong sakit po itong si Digong. Pero ayaw niyang tanggapin at saka ipaalam po sa publiko na meron talagang sakit itong si Digong. Ayaw nila. Bakit? Kasi ginagamit pa ho nila. Gusto lang ipakita po sa taong bayan na malakas pa ho itong si Digong. Well, in fact, it is not. May problema na po itong si Digong, Makabayan. Last time po na napakita ko ito ng video, yung tinanong po itong si Digong sa kung ano daw ang kanyang masasabi sa pagtanggal dito ng Chief of Police dyan sa PNP na 3 daw tinanggal in just one day, Makabayan. Di ba pag ganun yung kanyang kamay at saka nirapan siya, hindi, nalilito na daw siya. Tapos ang hina na po ang kanyang boses, nalilito na daw siya, Makabayan. Tapos pinipresyo pa nila. So dito po sa sinabi, sana lahat ng abusado sa gobyerno, Diyos na gumawa ng paraan para mawala sa mundo. Well, it's up to you. Mag-ingat tayo sa ating mga sasabihin, baka doon nga mangyari kay Digong or baka doon sa kabila yan mangyari. Diba? So, mga kababayan ko, pag-usapan po natin
Kasi si PBM, talagang binalahura dito, ang pangit talaga eh. Meron kasi sinabi, itong si Dr. Lorraine Badoy, doon po sa kanyang interview po doon sa Seminay, na kung saan, ito po ay tungkol po sa, sa mentalidad daw ni PBM, sa kanyang mental health, na hindi na daw karapat-dapat at hindi na daw qualified na mamuno po sa bansa natin kasi nga meron ng problema. Ang sabi pa nga ni Badoy Makabayan, na ito dang nakikita natin ngayon kay PBM sa kanyang pag-aabuso, sa kanyang hindi daw niya nagampanan kanyang trabaho at sa puro daw salita at walang gawa Makabayan, ito daw ay epekto sa substance na kanyang ginagamit. So ibig sabihin, sa tingin nila, gumagamit si PBM po ng illegal po na substance Makabayan at yan daw ang epekto. Maniniwala ba tayo na gumagamit po ng ipinagbawal ng gamot si PBM? Please comment dyan sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay, so maniniwala ba tayo? Alam niyo po magunggong yung mga nagsasabi niyan, talagang wala sa pag-isip itong si Lorraine Badoy Makabayan. Wala sa isip talaga eh. Paano niya masabi ang isang tao na gumagamit daw ng drogas Makabayan? Samantalang ang galing nga sumagot ni PBM, straight na straight nga mag-isip si PBM, straight na straight nga sumagot po sa mga ambush interview Makabayan at magaling talaga sumagot si PBM. 'Di ba? Unlike doon sa anak po ni Digong, yung pong si Pipi Sara, palaging tumbling. Tumatumbling lagi every time po magkaroon dito ng ambush interview. Sino ang mas bangag dito Makabayan? 'Di ba? Sino ang mas bangag? Sila ba yung mga Duterte o si PBM? Mga Duterte ba o si PBM? 'Di ba ang layo talaga? Hindi talaga kaya kumparay. Ang layo talaga mga kababayan. Like for example, tingnan mo 'yan. Yan ba'y isa sa mga matino, yan ba'y matatawag ba natin na matino yan na tao? 'Di ba? Ini-interview Makabayan, nakasayo yung paa. 'Di ba? Walang respeto sa mga reporter, walang respeto po sa mga kabinete, walang respeto po sa taong bayan. Ganyan po siya ini-interview noon Makabayan. Nakasayo yung paa, 'di ba? Ang baho pa siguro yung paa. Mabango ba yung paa? 'Di ba? So yan po ay may problema. Kasi nga yung pong si Digong ay mismo naman siya nagsabi, 'di ba? Addict siya lagi. Addict siya sa kanyang ginagamit po na fentanyl, addict siya sa ginagamit po na marijuana, 'di ba? Tas ganyan po ang asta kapag gumagamit po ng mga ipinagbabawal ng gamot Makabayan, wala po sa katinuan. Marami lang kasing nauto ni Digong dahil po ito sa pamamagitan po ng kanyang pagmumura. Marami kasing nauto po ni Digong dahil po daw sa war on drugs. Yun naman lang kanyang pinaghawakan ng Makabayan. Magaling daw si Digong dahil daw sa war on drugs. Marami daw namatay po ng mga kriminal, mga drug lords, o yung mga tulak, pinagpapatay ng Makabayan, kaya daw nalinis. Well, in fact, hindi po nalinis. Marami pa rin pong drugas hanggang ngayon. Kahit nung bumaba na si Digong, or during po sa time ni Digong, nandyan pa rin po ang dami. At hindi po naubos yung mga DL o yung mga tulak Makabayan, hindi po naubos. Kundi yung mga pinagpapatay noon, allegedly, di umano, yun po ay mga inosente daw Makabayan. Mga inosente daw yon. So ipakita ko muna sa inyo, ito pong sinabi po ni Doc Lorraine, tawagan pa natin doktor, kasi nga si Doc Lorraine Makabayan, di ba siya po ay doktor sa physician yata siya? Sakto ba, physician ba itong si Doc Lorraine, kung hindi ko nakakamali? Pero ganyan ba ang asta ng isang physician? O yan ba ang isang asta ng bayaran? Katulad po ni Jason sa Makabayan. For more details, let's watch this. Yun lang, briefly, anong masasabi natin doon na Vice President Sara will not attend the SONA of President Marcos? Anong implication po dito? Very beautiful, a very clear stand, no, that she's distancing herself completely. Not naman yet 100 million %, but yeah, she's distancing herself from the Marcos administration. Very clear. Very, very clear. Tapos yung sinabi niya na designated survivor, ano kaya yon? but very clearly the Vice President is not attending the SONA because she doesn't want to have anything to do with the Marcos administration and his kapalpakan. And with that, ma'am, kailangan enough na ba yan para, kasi parang hindi pa gising si Marcos, enough na ba yan para mas magising pa si Marcos? I don't think he has the capacity to wake up. Because I really think that he is burdened with a substance abuse disorder. And unless it's proven otherwise, this is what I would believe because this is what I see as a doctor. This is what that's my presumption. No, so yun yung nakikita ko. No, I don't think he has the capacity to be aware
No? So, as most substance abuse disorder patients are like that naman, walang awareness yan. So, there's no capacity there. Therefore, he has no capacity to lead this country. Substance abuse disorder ang kanyang sinabi. Yan daw kanya nakikita bilang isang doktor makabayan. Nakikita daw yan sa dito kay PBM. Wala na siyang kapasidad na pamunuan po yung pagiging presidente makabayan. Kasi nga ayon sa kanya, nakita rin niya na meron dang substance abuse disorder si PBM. So, ibig sabihin, gumagamit si PBM, gunggong talaga eh. Tapos, hindi na daw sa kanyang nakita, palpak daw si PBM. Alam niyo po sa kanyang sinasabi, alam kasi nila na magaling po si PBM. Alam kasi nila makahabayan ko na marami pong nagmamahal sa mga Marcos at kay PBM. Kung titinahon natin po sa mga balita, na kung saan alam ho natin na nakikita nila yan, pero ayaw nilang tingnan kasi nasasaktan na makahabayan. Kasi gusto nila ang mamuno po itong si Pepe Sara. Kasi ang kanilang ginagawa mga kabayan, hindi na kasi nila nagagawa ngayon. Yung kanilang mga pangurakot noon nila ni Digong, pangurakot po sa mga kabinete po ni Digong, at hanggang sila po'y laging natatalsikan po ng mga green color, mga budget mga kabayan, resources na mga pera, hindi na kasi nangyayari katulad noon. Meron sila ngayon, pero ilan lang po mga kabayan, pero siyempre malaki pa rin yan. Mapira kaya si Digong, may pira kaya si Kibuloy, suportado pa sila ng China makabayan, so mapera pa rin po. Pero sila po ay napakakapal, makapal yung mukha at garapal talaga. Gusto nila bilyones ang mga pera na nandyan lagi po sa kanilang bulsa makabayan. Ganyan kasi lagi, kasi gusto nila, hawak nila ang gobyerno, katulad po sa ginagawa nila noon sa panahon po ni Digong. Kaya ginaganyan nila si PBM kasi hindi nila po kayang gawin mga kababayan ngayon kasi hindi po corrupt si PBM. At si PBM sumusunod po sa batas. Kaya sinisiraan nila, no? So ito pong, ano bang masasabi natin? Ito bang si Doc Lorraine Badoy? Nakikita ba ninyo na isa siyang doktor or physician makabayan sa kanyang inasta ngayon? Ano ba nakikita natin? Please comment sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. And also, meron din pong, syempre, ang grupo po ni Digong, grupo po nila ni Kibuloy, ang kailang mga alipores, mga vlogger, yan po ay napaka-desperado makabayan. Isa sa example, ito pong si Roque. Ano na lang pong ginawa ni Roque sa Ivan? Kasi nga, napadaan ako sa kanyang Facebook makabayan. So, unang bumungad sa akin, sabi ko, abay, pinag-usapan ito kahapon na. Sabi ko, dinibang ito kahapon na. Yung video na nandun daw si PBM, nandun po si PBM sa palarong pambansa sa Cebu City makabayan, at ang isinisigaw daw doon ay Duterte daw. Di ba nalaman natin? Di ba napag-usapan natin kahapon makabayan? At yan po ay nidebunk ho natin. Sumisigaw daw doon ay Duterte. Duterte, pati daw sa gilid to, sa kaliwa, Duterte pa makabayan. Napag-alaman ho natin yan, pinatong lang po ang sounds po ng kanilang rally. Sa rally ho yung makabayan, narinig ko na yan, ng time na yan eh. Yan po ay rally doon sa Liwasang Bonifacio. Totoo yan. Yung sequence na yon sa Bonifacio yon na rally. Yung Duterte po na sigaw makabayan. Kasi yan po ang time na pumunta doon itong si Pepe Sara. Kahit i-review natin, yan po ang time na pumunta doon si Pepe Sara. Yung sigaw nila na Duterte makabayan. So tinanggal po ang original po na music, ipinalit po ang music na yon, ang mayroon pong nagsigawan daw na Duterte. Kahit alam po ni Roque na yan po ay fake news, na alam po ni Roque yan po ay edited, pero ginamit pa rin po niya makabayan, ipinakala pa rin po niya. Bakit? Kasi siya po ay fake news peddlers. Kasi hindi lang matanggap na ganun po kasikat ngayon si PBM, ganun po kamahal si PBM po ng taong bayan. So kahit mali na ang informations, kahit fake news na ang kailang mga nakuha po ng mga video, kasi nga na-viral yan eh. So dahil nga viral yan, so pinost rin po sa kanyang Facebook para na po mag-viral daw makabayan, di ba? Ganon ang taong mga bayaran. Pero hindi sila makalusot kay Sir Ivan. Na-debunk natin yan kahapon, nakita natin po yung original po na video, wala pong sumigaw na Duterte. Kasi ulitin na po natin, Cebu City ho yan. Cebu City ho yan, Makamarcos ho yan. Nakahig na lang yung si Pepe Sara, 'di ba? Nadaan na lang po kay PBM makabayan. So kaya nga nakilala po itong si Pepe Sara dahil po yan kay PBM kasi nga 'di ba, sinabi na po mismo ni Gwen Garcia, suportado nila si PBM ang Marcos. Okay? So una, sa pag-usapan po natin makahabayan, kasi nga ito po yung paalala po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas na talagang napakahalaga po
napakahalaga po na magtanim tayo ng kahoy or ng halaman mga kababayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga, merong balita the other day, this is 2 days ago mga kababayan, meron kasing muntik ng madisgrasya na bus. Doon po ito sa, hindi ko lang sure kung saan ito mga kababayan, na sabi ko dito na post po ni Vivian El Sauro sa Quezon City, ang saya ni tatay kasi yung tinanim niyang puno na matagal ng panahon ang nakapagsalba ng buhay ng maraming estudyante na kasakay sa bus. So sabi dito ni Vivian El Sauro, alagaan natin kalikasan at ililigtas nila tayo sa kapahamakan. So tingnan nyo, ang saya po ni tatay mga kababayan kasi ang kanyang tinanim po na puno nakapagsalba po ng maraming estudyante. So probably yung bus niya makahaban baka siguro umatras at saka siguro nasobrahan po sa pag-atras kaya muntik nang mahulog po diyan sa sa medyo bangin yung area ng mga kababayan buti nilang mayroong puno. So yung puno na yan po ay tanim po ni tatay. So paalala sa ating mga kababayan, sana kung may time kayo, so mag-plant ho tayo. Planting trees is much better talaga At saka talagang, yan po ay napaka the best na mag-plant ho tayo ng mga puno kasi nga hindi natin alam, yung puno yan, isa po yan sa maglilitas po sa ating buhay in the future mga kababayan. At yan rin po ay maglilitas po sa atin sa mga mangyari po like bagyo or merong baha. 'Di ba? So dapat ho tayong magtanim po ng puno. Anyways, mga kababayan ko, dahil napag-usapan na po natin itong si Sarah, 'di ba? Dahil po sa sinabi nila na designated survivor daw si Sarah. At maraming natakot dahil po sa sinabi po ni Sarah, marami pong natakot po na mga kasamahan niya o yung mga iba pong mga mababatas, senador na pagpunta doon sa Maraming nagsasabi, maraming na natakot mga kababayan. So, pero alam ho natin, safety po ang sa SONA kasi marami pong nakalatag dyan 24 hours kasi malapit na po yung SONA ni PBBM. So I assume na yung secretary dyan sa Kamara Makabayan or dyan po sa Batasang Pambansa, maraming nakapalibot ho dyan ng mga secretary 24 hours yan. Lalong-lalo na doon po sa sinabi po ni BP Sara na he appoint himself as the designated survivor. Ito pong si Bato, isa siya sa natakot mga kababayan. Natakot siya na atin siya sa SONA ni PBBM. At saka yung alam niyo ba yung palusot niya? Yung palusot talaga ng mga gunggong mga kababayan. Kahit klarong-klaro napaka-obvious talaga na palusot na lang. Sabi kasi dito ni Bato de la Rosa, sabi niya, titingnan ko. Masakit yung tuhod ko Titingnan ko kung makatin ako, medyo seryoso kasi masakit yung tuhod ko. Pabalik-balik. Baka hindi ako makakalakad doon sa loob. Titingnan ko lang din Titingnan ko kung baka hindi ako maka-attend. So talagang palusot na palusot. Napaka-obvious na palusot lang po ang kanyang sinabi. Bakit? Tingnan nyo si Bong Revilla mga kababayan. Kahit na-dislocate, di ba na-dislocate yung ankle niya? Tas pumunta pa rin po siya doon sa Senado mga kababayan. 'Di ba? Kahit na nakasakay siya sa wheelchair, kahit nakasakay siya nakasaklay-saklay lang siya, at least pumunta siya sa Senado. Pero ito pong si Bato, 'di ba? The other day lang kitang-kita natin na healthy siya mga kababayan. Ditso siyang lumakad. Tas hindi na ngayon niya kaya na pupunta doon sa Batasang Pambansa para sa SONA po ni PBBM. May palusot siya, masakit daw ang kanyang tuhod. Bakit hindi na lang niya diretsuhin na ayaw kong panoorin po ang SONA ni PBBM kasi hindi na ako naniwala sa kanya, ayaw ko na sa kanya kasi ako po yung Duterte. Dapat ganun, dapat makatotohanan, hindi yung palusot na napaka-obvious na palusot lang po, di ba? Gonggong, bakit Sir Ivan? Kasi siya po ay natakot dito. Natakot siya, baka mangyari yung sinabi po ni BP, which is hindi po yan mangyari mga kababayan. God forbid, at dapat ipag-pray ho natin si PBBM ang kanyang seguridad mga kababayan, okay? So, before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shoutout natin, nandyan po si Gloria Marquez, kasama rin po natin ngayong araw si LV Romano. Hi to Emmy Mapalad. Nandiyan po si Maria Medasiplon, Trening Lozano, Lilian Lalyabe, nandiyan po si Hisusa, Wilma Jimenez Paulo, nandiyan po si Leonora Zamora, kasama rin po natin si Jelen Cason, Noel Narcida,
Tomas Yuselios. Nandiyan po si Leonardo Manansala, Ramonita Navarro from Pasig, Mosking Digma, Teresita Tumaliwan, Leonora Brown, and Hatsu Piping Ugalde or Ugalde. Okay? So, mga kababayan ko, before tayo mag-jump po, mag-proceed po sa next na topic natin, well, good news muna tayo. Ipakita ko sa kanila mga kababayan na itong mga viewers po natin na may uho pa rin sa pag-utak at sa mga bashes natin para po malaman. Gusto kong i-call out po si Doc Lorraine Badoy, si Rocky, at sa kanilang mga alipores na mga kasama ng mga vlogger. Ipakita ko sa inyo na si BBM marami pong nagawa sa Pilipinas kahit 2 years pa lang ho yan. For more details, let's watch this. Nakapagtala ang Board of Investments ng mahigit 640 billion pesos investment approvals na pinakamataas sa loob ng halos 6 na dekada. Narito ang report. Pumalo sa 640 billion pesos ang halaga ng mga investment approvals ng Board of Investments o BOI. Ito na ang pinakamataas o ang all-time high ng BOI sa loob ng halos 6 na dekada. Sa nakalap na tali mula Enero hanggang sa huling araw ng Mayo ngayong taon, kumpara nung nakaraang taon sa kaparehong panahon, 14% ang tinaas ng kabuang investment pledges. Karamihan mga Filipino investors sa sektor ng renewable energy at power projects. Nakita natin ay may kinalaman dun sa energy and renewable power sector. So ito makakakita rito tayo ng mga dekalidad na trabaho pang matagalan. So it is very important for us to be able to follow through, and that is the directive of the President vis-a-vis the commitments made by countries where the President has visited over the last year. 96% na ng mga Pilipino ang employed o may trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nitong April 2024, ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.36 million. Unemployment and rates continue to decline to historically low levels. Ang mga industriya na may pinakamalaking dagdag sa employment ay ang accommodation and food service, sumunod ang construction, transportation, manufacturing at iba pa. So 96%, this is fifth highest, no? 1.7 million dito ay self-employed. And then unpaid family workers, nakita natin medyo substantial yung increase. Bumaba ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho. Nasa 109,000 ang nagtatrabaho nitong Enero. Kung ikukumpara naman nung nakalipas na taon sa kaparehong buwan, mula 2.26 million na unemployed, ngayon ay 2.04 million na lamang. Aprobado na ang dagdag sahod. Epektibo sa July 17, aakyat sa 645 pesos ang daily wage ng mga manggagawang nasa labas ng agriculture sector sa National Capital Region, mula sa dating 610 pesos. Sa mga nasa agriculture sector ay tataas naman mula 573 pesos hanggang sa 608 pesos ang daily wage. Ikinatuwa naman ito ng mga manggagawa, lalo't makakatulong ito sa kanilang gastusin bawat araw. Mas okay kasi makakatulong sa amin yun eh. Kasi nadadagdagan din yung pamasahe, mas okay kasi madadagdagan yung sahod namin. Magandang balita yan sa mga minimum wage talaga. Kasi nakakatulong siya kasi yung cost of living kasi natin dito is tumataas, di ba? Kaya nakakatulong siya kasi yung maliliit na dagdag, yung mga 35 na yan, nag-compound yan eh. Ayon nga sa ilan, every centavo counts. Halos 1 milyong negosyo na ang nagparehistro ng kanilang business name noong 2023. Ayon sa tala ng Trade and Industry Department o DTI, ito ay 5% mas mataas kaysa sa mga rehistro noong 2022. Ayon sa DTI, 88% ng business name registrations ay bagong rehistro lamang, habang ang 12% naman ay mga business renewal na. Sa bilang na ito, 78% ay isinagawa online habang 22% naman ang dinaan over-the-counter. Ayon sa DTI, pangunahing nagpaparehistro pa rin ay mga sari-sari store, kasunod ang mga restaurant at mobile food services, pangatlo naman ay ang real estate activities. Kasama na sa eGov.ph ang digital ID ng Professional Regulation Commission o PRC. Kung paano ito makatutulong sa mga professionals, alamin sa ulat ni Rod Lagusat. Mas mabilis na proseso. Ito na ang inaasahan ngayong may digital ID na ang Professional Regulatory Commission. Kasabay nito, fully integrated na ang ahensya sa eGov.ph na bahagi ng patuloy na digitalization ng pamahalaan. The beauty of the digital form
of the PRC ID that's already integrated with the eGov app is because it's also integrated with the national ID. So ibig sabihin, this can now be verifiable. It cannot be tampered anymore. If someone try to pretend to be someone else, the system will not allow it. Ayon kay Almirol, hindi na kailangan pumunta pa ng PRC para lang mag-register o mag-renew. Sa pamamagitan nito, ayon sa PRC, may opsyon ng isang professional kung gagamit ng physical o digital ID. Si Commission nag-issue ng resolution, and the import of the resolution is making everyone aware that the e-PIC is or the e-PIC bears the same import as the physical ID. So, hindi pwedeng i-raise na question na electronic lang naman yan eh. Meron pong issuance si Commission settling the question that the e-PIC is of the same import as the physical identification card. Nilinaw ng PRC na walang mawawalan ng trabaho dahil sa digital card. Dahil wala naman silang tauhan na issuance lang ang trabaho, sa katunayan na nila, may iba pang gawain na maaaring gawin. At pagdating sa seguridad ng mga datos na nasa eGov PH app, hindi si DICT po ang nangangalaga ng datos ng lahat ng ehensya. So like now, ang PRC po ang nangangalaga ng kanya-kanyang datos. Si PhilHealth siya dapat ang mangalaga ng kanya. Pero ang ginagawa ni DICT ay gumagawa ng another layer of security. It's called the single sign-on. Kung saan hindi na kailangang ulit-ulitin ang paglogin o paglalagay ng pangalan ng isang individual. Isang beses na login sa app at maaari nang ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang na ang PRC. Okay, so call out again kay Dr. Lorin Badoy, kay Roque, kay Jason Sa, at saka lahat ng mga alipores po ni Digong. Dapat logic na lang, no? Logic na lang po. Mangyayari kaya yan? Nagkaroon po ng maraming trabaho po ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Tingnan nyo, ilan pong pumasok po ng mga investment galing po sa mga working base at BBM sa ibang lugar. Ilan na mga kababayan? 640 billion pesos na approvals na. Kaya nga, nagkaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan. Nagkaroon ito ng mga infrastructure, buildings po ng mga binubuo, at saka dito na po sa mga digitalization na kung saan talagang nag-improve mga kababayan. Ang PRC online na mga kababayan, digital na. Mangyayari kaya yan kung hindi masipag ang ating presidente? Diba? Logic na lang, logic, critical thinking. Nabalot kasi ang kalang utak mga kababayan. Nabalot po kasi na utak, lalo na si Sunsa. Nabalot po sa prima yung utak na yon. Kahit alam niya yung totoo, pero balik na mga kababayan, ito-twist nila yan kasi gusto nilang sisirahan na po si PBM. Pero, wag ka. Hindi po mag-prosper ang inyong plano. Kasi alam rin po namin na si PBM, sure na sure tayo, matapos po ang kanyang termino. Hanggang 2028 pa po yan si PBM. Diba? Knock-knock. Knock-knock ninyo. Diba? Hanggang dyan lang kayo, iyak-iyak kayo eh. Maninirapan kayo pero walang epekto yan. Kahit ilang pang grupo ang bubuhay ninyo, kahit alam pang grupo, mga pangalan na mga ipinapakalat ninyo sa lahat ng mga sulok ng ating dyan po sa Pilipinas, kahit ilang beses pa kayo mag-rally. Alam po natin, dyan sa rally, kayo po nakabeneficyo niyan. Kasi ang pera dyan, pinapirahan talaga yan. Ang pera dyan, para sa inyo yan. Pumupunta yan sa inyo. Kahit anong mga pinagsigaw ninyo na bababa po sa peso si BBM, hindi yan mangyayari. Bakit? Kasi si BBM, nagtatrabaho siya ng matino. Marami pong programa si BBM. Nakita ho yan ng taong bayan at saka napakabait po ng ating presidente. Well, minsan mainis nga lang. Minsan nga mahibad nga lang. Pero okay lang yan. Mas maganda nga mahibad si BBM lagi para po magtino yung mga salot ng lipunan. So anyways, for the mga kababayan, kasi nga ngayon pag-usapan po natin muna ito pong sinabi ni Mike Abe, kasi nga si Roque, kasi nga siyempre nabanggit ako natin si Roque, so ipakita ko sa inyo ito pong vlog po ni Mike Abe, kasi nga sinabon talaga nito itong si Roque mga kababayan. And after that, may ipapakita ko sa inyo na balita ka-relate lang po dito sa sinasabi po ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Sana bago or pagkatapos maipasara ang operasyon ng Pogo dito sa ating bansa, managot at dapat papanagutin ang sino man na mga nagbigay ng proteksyon o nakinabang dito, especially dun sa halos 300 company na illegal na operasyon ng Pogo. Ayon kasi sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, lumalabas na mas marami ang illegal kaysa legal. Kaya ako binabanggit na dapat bago masara o pagkatapos masara, ituloy ang investigasyon at kasuhan ng lahat.
Dahil po dalawa na sa economic manager ni Pangulong Marcos Jr. ang pumapabor ipatigil ang operasyon ng Pogo. Una nang sinabi ni Finance Secretary Rap Recto, okay, hindi ganun kalaki ang nakukuhang pera ng gobyerno sa Pogo dahil mas marami ang illegal kaysa legal. Kaya dapat daw ipatigil na ito, stop na ito, pwede na. Yan din ang posisyon ni Secretary Balisacan, National Economic Development Authority, pangalawa sa economic manager ng Pangulo. Pwede na raw ipatigil ang operasyon ng Pogo. Marami raw pwedeng pagkunan ng pera ang gobyerno kumpara doon sa kinikita na maliit ng gobyerno sa operasyon ng Pogo, sa kabila naman na ang kapalit nito maraming krimen, kidnap or ransom, torture, at maraming perang nawawala at nakikinabang lang ay ang mga Chinese national, mga negosyanteng kanilang kasapakat dito sa Pilipinas. Kaya dahil dyan, ang aking pong paniniwala at dapat lang tuloy ang investigasyon, pangalanan ng lahat, mga senador man ito, mga mayor o governor, hindi lang si Alice Goo at iba pang sangkot dito. Panagutin at kumpiskahin ang mga building, mga property na itinayo ng Chinese group na fake Pilipino o hindi naman lehitimong Pilipino pero nakapagtayo ng bilyon-bilyon piso o dollar na negosyong illegal dito sa Pilipinas na naging sanhi nga lang ng mataas na krimen. Halos sa investigasyon ng NBI, police at iba pa, mga Chinese national nasasangkot sa illegal activities na front ang operasyon ng sugal na Pogo. Okay? So, maliban kay Secretary Rap Recto at Secretary Balisacan, kung inyong magugunita, meron ding mga dating membro ng military na graduate ng Philippine Military Academy at mga sibilyan na meron ng manifesto na hinihiling na ipatigil na ito para sa interes ng mamamayan o ng ating bansa, ipatigil na ang Pogo. Dahil nga daw national security threat na itong mga ito. Baka kunwari lang yung Pogo pero sila pala ay espiya ng China doon sa panghihimasok nila sa West Philippine Sea at dito sa ating bansa. Kaya padami na po ng padami ang mga non-government organization, mga dating opisyal ng militar, mga dating taga-gobyerno at taga-gobyerno rin naniniwalang ipatigil na ito. At palagay ko papakinggan niya ni Pangulong Marcos kasi dalawa nga sa economic manager ang nagsalita na. Ang hindi ko lang nadidinig pa ay yung Secretary Pangandaman ng DBM at Secretary Pascua ng Department of Trade and Industry at Bangko Sentral Governor. Pero itong dalawa, Finance Secretary at NEDA, napakahalagang posisyon, pabor na itigil ito. Pero yung pagkakasangkot ng katulad ng pinakaulit kontrobersyal na pangalan ni Harry Roque, dating spokesman ni dating Pangulong Duterte, na merong mga bank document na na-recover ang PAO dyan po sa Porac. Iba pa yung operasyon ng Pogo dyan sa Bataan. Kaya dapat kasuhan pag meron pang ibang pagpapatunay na ebidensya, yung bank document, matibay na ebidensya yan na nakapangalan daw kay Atty. Harry Roque at yung kanyang staff na si A.R. de la Serna. Bakit sila nandyan? Magkano perang involved dyan? Magkano kinita dyan? Lalo na kung mapatunayan naging abogado o kaalyado ng operator ng Pogo si Roque nung siya spokesman pa o halimbawa ay cabinet secretary dahil yan ay conflict of interest. Kasi ang napag-uusapan ngayon mula July 2023 ayon kay Chairman and CEO ng PAGCOR na si Tenko, doon naglabi, doon lumapit, doon personal na nakipagkita sa kanya si Harry Roque at kasama yung kliyente. So, dapat panagutin yan. Panagutin. At yung mga property na pag-aari ng mga dayuhang ito ng Pogo, dapat makumpiska at mapunta sa property ng Pilipinas. Iyan po ang dapat gawin. Okay, so pag-usapan natin po yung Pogo, mga kabayan. Dudugtungan natin po yung mga sinabi po ni Mike Abe tungkol doon kay Roque regarding dito sa konektado sila sa Pogo, protector sila ng Pogo. At itong si Roque, dapat talaga itong imbestiga, mga kabayan. Dapat bulat lang din po ang kanyang bank accounts. Baka mayroong billion-billion, mga kabayan. So anyways, before kasi nag-blank si Sir Ivan,
nakita ko yung programa po ni TP doon sa PTV mga kabayan, yung Prisuna niya. Di ba? Sino ba nakita niyan? Di ba mayroong programa si TP for in just 5 weeks, Injust Toys mga kabayan. Itong programa po ni TP, until po ito sa Suna po ni PBM. So merong napag-usapan kahapon, last Friday mga kabayan, itong si TP, it's about po sa Pogo. At syempre, yung Yusek doon ang kanyang tinanong tungkol ito po sa status po ng Pogo na nakaroon po dito, nalaman natin na meron pong 402 na mga Pogo na hindi na po nag-renew mga kabayan. Ang claim dito ng kabilang kampo doon po sa mga vlogger na magunggong makabayan, kasi sabi nila si PBM daw nilaglag ang Marcos admin na hindi daw aware hindi daw aware. So thanks TP. Sabi dito, yung nilaglag mo ang Marcos admin na hindi ka aware. Thanks TP. Kung mabasahin po natin yan sa baba makabayan, 400 plus Pogos are operating legally during the 30th time. Takot lang nilang mapasara. Pero 46 daw na lang ang nag-renew dahil kaya na nilang magpatakbo kahit walang lisensya, walang pangil daw ang namumuno ngayon kaya di na sila takot. Ay ibig sabihin, ang taga-Pogo hindi na tatakot po sa Marcos administration kaya ito pong 400 plus hindi na po daw nag-renew makabayan. Okay? So yan po ang kanilang claim. Isa po sa nakita ko na vlogger, ito pong gunggong makabayan, ito pong si KPL. Kasi doon po sa kanyang vlog kahapon, sabi niya, Thinking Pinoy, biglang nilaglag si Dayonyor sa isang interview. Tapos marami pa sinabi sa babang kabayan. Ay, siyempre, tinira niya si PBM. Kasi yun po ang kanyang pinahugutan. Pero ang kanyang argumento mga kabayan, napakababaw talaga napakalabnaw talaga. Ipakita ko muna sa inyo yung video na kung saan para maintindihan natin kung meron ba ditong portion na napahiya si PBM. For more details, let's watch this. Leading scam inyo din, kahit financial crime inyo din, yung mga organisasyon na gumagamit ng front para sa illegal activity, yung mga gano'n. Ano po? Yung mga online scams natin, kasama yun. Kasama rin po yung mga scamming activities. That's why nakapokus kami, kung mapapansin mo, TP, di ba? Nakapokus kami dun sa mga illegal Pogo hubs na nagkalat ngayon dito sa buong Pilipinas. Actually, 402 pa yung hahabulin natin ng mga illegal Pogos. Ito po, maganda rin po nabanggit niyo yung mga Pogo na yan. Yung po mga Pogo, Philippine Offshore Gaming Organizations. Ano ba ibig sabihin ng Pogo organizations? Yes. Nung araw po kasi, legal naman sila, di ba? Nung araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakakatulong sila sa pandagdag na kita ng pamahalaan. Tapos ngayong panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga Pogo. Ano po ba ang nangyari? Okay. Nung una kasi may mga lisensya yan, yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal Pogos, and now yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang. Dati lahat yan may lisensya. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, hindi na nagpa-renew yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang kolorum. Nag-ooperate sila. Ba't hindi sila nagpa-renew? For no reason parang ayaw na nilang magpa-renew. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Okay. So, 46 lang yung nagpa-renew. Tapos itong 402, hindi na nagpa-renew yan. So ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. But majority, yung pinaka-bulk ng mga illegal Pogos na yan, nasa Metro Manila. Okay, so doon po sa sinabi po na ng in-interview po ni TP Makabayan, sabi niya, yung 400 plus daw, hindi na nag-interview. Take note, 400 plus, hindi po nag-renew. Pero yung lahat po na 400 plus Makabayan, 426 yata yung lahat, lisensyado ho sila sa panahon po ni Digong. Pero after po kay Digong, hindi na daw sila nag-renew. So doon po ang logic natin ipapasok makabayan. Kung saan, kung titinahon natin, kung kasi nga ito yung ginamit nila ito yung ginamit po nila na video na kung saan napahiya daw si PBM. Napahiya daw itong in-interview po ni TP, pinahiya daw si PBM ni TP dahil doon po sa kanyang tanong sa nag-imbestiga po sa Pogo Makabayan. Kung isipin natin,
400 plus lisensyado sa panahon po ni Duterte. At yung 400 plus na rin po, kasi 46 na lang po yung hindi nag-renew, ang 400 plus hindi nag-renew sa panahon po kay PBM kasi daw, sabi po doon sa interview, kasi daw parang siguro sa tingin nila na kaya na po nila na magpatakbo po na walang lisensya. Ang ibig sabihin, critical thinking ho tayo, ang ibig sabihin, sa panahon po ni Digong, binibaby sila makaabayan. Sa panahon po ni Digong, hinahayaan na po sila. One time na po sila nagpalisensya, tapos after that, hindi na makaabayan. Kasi sa tingin nila, siyempre, nagbibigay naman sila kay Digong. Sinong nagsabi niyan? Diba si Roque Makaabayan na ang Pogo daw nagbibigay po ng resource, cash, dito sa Duterte administration kay Digong. So, klarong-klaro po yung sinabi po ni Roque. Nagbibigay po yung Pogo kay Digong. Hindi po sa gobyerno. Iilan na pong porsyento ang makukuha po sa gobyerno. Ang malaki pong makukuha dito, malamang sa grupo nila ni Digong or kay Digong Makaabayan. Kaya naisip po ng taga-Pugo ay hindi na kailangan natin kasi nagbabayad naman tayo. So hindi na tayo magre-renew hanggang pumasok po yung Marcos admin. Kasi dito po nalaman sa Marcos admin, hindi na pala sila nag-renew Makaabayan. Nakanya bang logic? Tas ito ang ginagamit nila, napahida si PBM, gonggong. Kaya nga nagkaroon ito ng crackdown kasi napag-alaman dito na marami pong mga krimen na ginagawa, scamming, maraming mga problema dyan, pambubudol, marami pong na problema ito tungkol dahil po sa gambling, at saka meron po siyempre, mga krimen nangyari Makaabayan, at lalo na, hindi na po sila nagpa-renew sa kanilang lisensya. Ipakita ko sa inyo, ito pong banat ni KPL. Saka sasagutin natin Makaabayan. Majority, ang pinakabulok na mga Pogo, mga kababayan, nasa Metro Manila. Kung saan, napakalapit sana kung nasaan ang Pangulo. Ulitin natin Sakit nito, ang sakit nito sa administrasyon niya. Ang daming palpak talaga sa administrasyong Marcos, mga kababayan. O tuloy. Visayas, meron sa... Sabi niya, malaking kahiyan daw sa Marcos admin, malaking problema ho yan, kapalpakan daw Makaabayan. Kasi nasa Maynila daw, ang may malaking problema daw na Pogo, yung mga brutal, yung merong ginagawa po ng mga scamming. Actually, hindi lang po sa Maynila ang may ginagawa po ng mga scamming Makaabayan. At saka meron pong ginawa mga krimen. Tingnan nyo sa Purak, di ba? Sa iba-iba pang lugar Makaabayan, hindi na po sa Maynila. Kundi, nagkalat po yung mga or lahat po na Pogo, may problema ho yung Makaabayan, hindi lang po sa Maynila. Pero na-noted kasi ang Maynila, bakit? Kasi doon kasi sila nakafocus sa Maynila Makaabayan. Hindi kaya, or sabi niya, bakit daw hindi daw ito nasolusyonan po ni PBM na kaya daw yan sa Marcos administration. Hindi nila naresolba. Napakalapit na daw yung Maynila Makaabayan. Hindi ba nakafocus ang Marcos admin sa pagsupil o sa pagresolba ng Pogo dyan sa malapit Makaabayan? Kaya nga sunod-sunod po ito ng Senate hearing dito ni Risa Ontiveros at saka dito po sa pressure dito ni Alice Go Makaabayan. Nakakanta ito. Kasi once nakakanta, itong si Alice Go Makaabayan, madamay na lahat po, maisahan na lahat ang Pogo. Wala bang ginawa KPL ang Marcos admin? Wala bang ginawa si PBM? Pero ngayon, tingnan nyo, pinipreso ngayon ang Pogo, pero nagalit kayo, bakit nadawit po itong si Digong da Makaabayan? Diba? Ang ibig sabihin, may mga ebidensyang nagko-connect na ito pong previous administration, ang Duterte administration, na konektado, protector po ng Pogo. Patuloy tayo. But majority, yung pinaka-bulk ng mga illegal Pogos na yan, nasa Metro Manila. So ito yung mga scamming activities na nirereklamo natin, na nanloloko, hindi lang sa mga Pilipinos, but TP ito sa buong mundo. Okay, yung sabi nyo, scamming activity. Diba? Malapit lang sa Malacanang, hindi magawa na solusyon ng Pangulo. Ay, nakakahiya talaga itong administrasyon ni Bernat, mga kababayan. Wala talaga tayong maaasahan dito. Mga kababayan, ang laki ho ng kinikita sana. Ang laki ho sana ng babayarang buwis nitong mga Pogo sa ating bansa. Kaso ho, hindi po ito tinutugis ng kasalukuyang administrasyon.
Tika, hindi daw tinutugis ng kasalukuyang administrasyon? Hindi ba tinutugis ng gobyerno natin ang Pugo mga kababayan? 'Di ba? Napakalabna ng utang na 'to eh. Wala talaga halatang walang alam mga kababayan, sumasakay lang siya sa isyu pero hindi niya naintindihan. 'Di ba? Hindi daw ginawa ng solusyon po ng gobyerno natin ang itong sa Pugo, lalo na sa Maynila mga kababayan. Do you think aatake kaagad po yung taga-PAOK? Atake kagad po yung NBI na kapag wala silang mga ebidensya makabayan. Siyempre, hindi pa lahat ng mga Pugo nalibot nila dyan kasi naghintay sila mga ebidensya makabayan yung konkreto. Hindi naman kasi sila pwede po umatake po sa mga Pugo, sa mga ibang establishmento po ng Pugo kapag wala silang hawak po ng mga search warrant. Hindi ko kaagad yan. Tapos ganun po, maglalabas siya ng mga fake news, gonggong talaga. Hindi niya tindihan, no? What do you think makabayan? Nintindihan ba niya? Patuloy tayo. Sayang ba? Sayang, malaking sayang ho talaga. Tapos ngayon, ang pinagtutuunan ho na ng pansin, imbis na itong mga Pogo, giatay, inuuna pa nila si Pastor, inuuna pa nila si Tatay Digong. Sayang daw mga kababayan. Sabi niya sayang kasi nagbibigay daw ito ng malaking pera, malaking budget, malaking tax sa gobyerno natin. Paano siya nakakasiguro ng lahat ng mga ibinabayad po ng Pugo? Ang tax, revenue, or parte po para po sa gobyerno na nabigay po sa gobyerno mga kababayan. Paano siya nakakasiguro? Nabigay ba sa gobyerno ang tax na ng itong Pugo? 'Di ba? Siguro nasa mga bulsa po na mga buaya nung panahon po ni Digong mga kababayan, or baka si Digong rin po. 'Di ba? Tas iyang kanyang pinagtatakpan niya si Digong at saka si Quiboloy. Nasabi niya dapat daw nakafocus daw ang gobyerno natin sa pagsupo dito sa Pugo, pero bakit bakit nakafocus daw sila kay Digong, kay Quiboloy? Nadawit si Digong kasi napag-alaman po at meron pong ebidensya, sabi rin po yan ni Roque, na protector po ito si Digong. May kinalaman po ang grupo ni Digong sa Pugo. Sino ba ang nag-aproba po sa Pugo? 'Di ba si Digong mga kababayan? Sino ba nagsabi sa panahon po sino bang nagsabi na ang Pugo nagbibigay po ng revenue, cash resource po dito kay Digong? 'Di ba si Roque mga kababayan? So dawit talaga si Digong, 'di ba? Patuloy tayo. Kasi nilang unahin itong Pugo sa tingin ko lang mga kababayan dahil laking kahihiyan nito sa administrasyon nila. Kasi mauungkat po ang nakaraang administrasyong Duterte at kasalukuyan Marcos. Mauungkat Bakit? Kasi siyempre sasabihin sa balita yan ng mga mainstream media na hindi nila bayad na noong nakaraang administrasyon, lahat yan rehistrado. Ngayon, hindi na nagsipagrehistro, hinayaan na lang bahala, klorum sila. Basta importante, malay natin, baka meron niyang mga suhulan dyan. Malay lang natin, di ba? Malay lang natin. Kasi malakas ang loob Hindi maglalakas loob ang isang negosyo na hindi i-comply lahat ng mga legalities na hinahanap ng gobyerno kung walang padrino. Sa palagay ninyo? Baka naman merong padrino itong mga ito. Diyan na lang, ang babaw ng pag-iisip mga kababayan. Ang babaw mag-isip, walang logic. 'Di ba? Sabi niya, baka siguro may mga suhulan diyan. Baka siguro daw may mga padrino. Kaya itong taga-Pugo ay lumaki yung ulo at hindi na napag-renew sa panahon po ng Marcos administration. Sa panahon pa o yan ni Digong, hindi na po nag-renew mga kababayan. Nalaman na ho yan sa Marcos admin. Bakit? Order na po natin kasi nga binibaby sila ni Digong. Hinayaan sila ni Digong. One time na po nag-renew mga kababayan. Hindi na sila pinarenew, hindi na sila nagtangkang mag-renew kasi alam po ng taga-Pugo, nagbibigay sila ng budget sa gobyerno. Nagbibigay sila ng padulas sa gobyerno po ni Digong mga kababayan. Padulas ang tawag niyan. So tiba-tiba silang Digong sa panahon na yon. Kaya sila po ay nasanay. Pag-akala nila, ang Marcos administration ay ganun pa rin po sa panahon po ni Digong. Where in fact, hindi po. Kasi matino po na presidente itong si BBM. Sumunod siya sa batas mga kababayan. Kapag ikaw ay tolero na tao, kapag ikaw ay pasaway na tao, at salot ng lipunan at marami kang ginawa po ng mga kabulusugan sa gobyerno natin at saka sa bansang Pilipinas, tutuligsaan ka talaga ni BBM at ng Marcos administration. Kaya yan po ang nangyari. Kaya nga nagkaroon dito ng crackdown
talagang hinipos na mga kababayan, talagang inatake sila kasi siyempre sila po ay illegal na ngayon na nag-operate. Marami pang mga kriminal na ginagawa, di ba? Ganyan ba mag-isip ang vlogger ng kabilang kampo? Walang logic. Malab na yung utak sabaw. So anyways, shoutout po natin. Nandyan po si Edwin Santos, Brian, Jude, hi to Brian, hi to Jude, Gino, Hanika Atienza, na nandyan sa Dubai. Greetings from Eva Atienza. Hi to Evelyn Sanchez, nandyan po si Evelyn Garcia. Kasama rin po natin si John Wick, behind the AJTV from South Korea. Hi to Jemson, to Jimboy, Jeriel, and Regine of Bandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadabor of Tansa, Cavite. Hi to Ronelen Lamsen from Wellington. Shoutout daw kay Elmer Casiliano from New Zealand. Kasama rin po natin si Gloria Lakay, Osilo Liam Diesto, Alicia Leak, IBB Alonso, Helen Martinez, Baby Macdom Sunamod. Nandiyan po si Lods Lahara, Caroline Campos, Vector Robin, Rosalie Cartera, Annabel Hoson. Isahin rin po natin mga kababayan. Nandiyan po si John Esperanza, Edmundo Liabres, Mary Grace Secretaria, Lilia Castillo, Bernadette de Manawa, Arnel Gansagan, and hi to Regina Abrahano. So ang ibig kong sabihin mga kababayan na meron pong namatay, meron na pong pumanaw. Naalala ba natin si Mamerto Galanida mga kababayan, yung taga SBSI. Yung taga Socorro Bayanihan Incorporated ba yan? Sa community mga kababayan, na ang kanilang head doon, yung pong si Senyor Aguila. Nalalaban natin yan. Si Mamerto mga kababayan, kahapon namatay na po. Yes, namatay po siya kahapon. So siya po ay pinagbigyan po, nag-request siya sa korte natin na mag-house arrest na lang po siya kasi meron din sa sakit. Pero bigla na po siyang namatay mga kababayan. So ito po ating balita. For more details, let's watch this. Mga kaservisyo, pumanaw na ang Vice President ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Mamerto Galanida sa edad na 82 kaninang umaga. Ayon sa National Bureau of Investigation, ilang beses nagreklamo si Galanida kaugnay ng kanyang sakit hanggang pinayagan ng korte ang kanyang apilang isailalim sa hospital arrest noong 1 linggo. Pumanaw sa iba-ibang komplikasyon at edad si Galanida na inilipat sa isang medical facility sa Parañaque. Inakusahan si Galanida na sangkot umano sa pag-organisa ng mga illegal na aktibidad sa SBSI, kabilang ang human trafficking, forced marriages, rape at marami pang iba. Ilang beses itinanggi ni Galanida at SBSI President J. Renz Kilario o Senior Aguila ang mga akusasyon. Alam niyo mga kababayan ko, mas bilib ako dito kay Senior Aguila at saka kay Mamerto. Kasi nung time po na ipinatawag sila doon sa korte, sa korte at saka doon sa Senado or sa Senado ba yon? Yes, 'di ba? Pumunta sila doon makahabayan. Hindi sila nagdalawang isip, pumunta sila doon sa Senado. Hinarap nila ang kanilang problema or yung accusation sa kanya makahabayan, 'di ba? Pero itong si Kibuloy, tingnan nyo, parang feeling VIP, parang feeling above the law siya makahabayan. Mas believe ako dito kay Senior Aguila at saka kay Mamerto. Dito si Kibuloy, napakasinungaling, mapagmataas makahabayan. Gusto niya lahat ng tao susunod sa kanya. Gusto niya lahat ng tao yuyuko sa kanya makahabayan. Gusto niya lahat ng pera ng tao mapunta sa kanya. Kaya hindi niya nirespeto po ang batas natin. Yan ba ang self-proclaimed appointed Son of God? Son of God ba? Anyways mga kababayan ko, any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment sa baba. Babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating manakablang balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat po sa isa na namang magandang araw. Bago namin simulan ang araw na ito, ikinukumpisal po namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan. Pakiusap, patawarin mo po kami at linisin kami. Panginoon, mula ngayon, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ipinagkatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo,
Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong